Magandang araw po sa inyong lahat. Diyan sa nangyayaring pagtitipon diyan sa may EDSA. Magandang araw po sa inyo. Ako naman po isang ordinaryong mamamayan lang na gusto ko lang mag-share ng aking hinaing about sa administrasyon na to. At yung awayang politikal dito sa ating bansa, Duterte at Marcos. Ngayon po, ako lamang po ay magbibigay ng konting share ko lang kung ano sa palagay ko. Sa palagay ko kasi, kailangan na po natin magtipon-tipon. Kahit isang araw lang po, magtipon-tipon tayo hanggang sa maging tuloy-tuloy. Alam ko yung mga sakripisyo ng mga kababayan natin na nagsipunta sa EDSA para magtipon-tipon para mabuksan ang isipan ng administrasyon, pero parang tila wala yatang may gustong makinig sa administrasyon. At lumalabas pa na itong si Sara Duterte at ang Duterte family yung pangkontrabida dahil puro sila bigay ng mga negatibong komento tungkol sa administrasyon, which is na kinukundi na naman at nakikita natin sa mga telebisyon, sa mga platform na ganito, na talaga namang maanghang talaga pagsasalita ni Sara Duterte. Yun po dahil sa silakbo ng damdamin dahil sa ginagawa nga po sa kanila ng administrasyon na panggigipit. Ngayon po, itong administrasyon walang ginagawa kundi manahimik na lang. So, parang nangiinis pa ho. Yan po yung mga strategy nila. Sa halip na gumanti sila ng pakikipagtalakayan, ang ginaganti nila isasabihin na wag hindi dapat gano'n ang isang leader ng bansa, pangalawang leader ng bansa na si Sara. Parang lumalabas pa na kontrabida ang mga Duterte at sila yung tama. At saka yung usaping protections kay Sara unti-unti na po nawawala dahil sa panggigipit ng mga pulis. Alam naman natin ng mga pulis kakampi ng mga administrasyon. Dahil nga po, siguro yung ibang pulis ayaw na. Yung ibang pulis naman sumusunod dahil ayaw mawala ng trabaho. Maging ang EFP, ganun din. Sabi nila is susunod sila sa chief of command. Chain of command. Yan. So, ikaw ba, kung ikaw yung militar, alam mong mali ang nangyayari, alam mong tao na ang aapektuhan sa ginagawa ng administrasyon, susunod ka pa ba sa chain of command? Pero, isit aside natin yung mga militar na yan dahil kahit anong daldal natin dito sa pagbibigay natin ng opinion, pagbibigay natin ng tawag nito yung comment, ay wala pong makikinig sa kanila. Sasabihan lang po tayo na nababaliw na. Ngayon po, alam nyo po, sa panahon ni Duterte, naging ligtas po tayo. Isa na ako magpapatunay na naging ligtas ako. Pero hindi ko na ikikwento dahil anong pakialam nila sa buhay ko, di ba? Basta isa ako sa naligtas ng administrasyon Duterte noon dahil sa pananalasa nga ng drugs na yan. Dahil sa dami ng adik, muntikan na ako. Muntikan na ako mapagtripan or maano ng adik, yung matukso ba? Taka lang. Ngayon po, ang gusto ko lang po, dati po, ligtas po tayo sa pamumuno ni Duterte. Kinailangan natin si Duterte para maging ligtas ang inyong mga anak. Sa gabi habang naglalakad kayo sa isang iskinitang madilim, walang gumagalaw sa iyo bagkus yung gustong manakit sa iyo ay natatakot dahil sa administrasyon Duterte. Kinailangan mo si Duterte para maging ligtas ka. So ngayon,
Panahon na po, bayan. Tayo po'y magising. Panahon na po para maligtas naman natin ang mga Duterte. Tayo naman po ang gumanti sa mga Duterte sa ginawa nila nung past administration na ginawa ang ganito. Naging proud po tayo sa ibang bansa dahil kay Duterte at halos gayahin na yung pamumuno niya ng ibang bansa. Ina-idolize siya ng buong mundo dahil sa form ng kanyang pamumuno na kamay na bakal. Alam nyo kasi sa isang bansa, bago tumahimik yan, di ba, rampant na yung kaguluhan. Alam mo kasi sa isang bansa, kailangan ho talaga, kung gusto mo maging tahimik at mawalan yung mga masasamang loob, kailangan mo ng sakripisyo. Lahat sa history ng bansa, mula unang panahon, umpisa natin sa mula unang panahon, bago sila magtagumpay, bago maging kilala ang bansa nila, bago magtagumpay ang bansa nila, sacrifice. Marami ho talaga namamatay. Oo, marami magsasabi na ngayon iba na. Hindi po iba na ngayon. Dahil sa nakikita natin po ngayon, hindi ko naman sinasabi magsakripisyo natin ng buhay natin. Ang kwan lang, sana man lang, kahit pumunta lang tayo isang beses sa EDSA para tuloy-tuloy na yung malawakang rally sa buong Pilipinas. Dahil nga po sa panggigipit ng administrasyon sa mga Duterte. Dati kakampi natin ang mga Duterte. Sana ngayon naman kailangan ng mga Duterte ang kakampi. Tayo na lang po mayroon sa mga Duterte, ang taong bayan. Sana po magising na po tayo at tayo po'y magsama-sama. Huwag patitinag kahit tinalikuran na siya ng mga pulis at sundalo. Tayo po, taong bayan, ang nagpapasahod sa kanila. Mas marami po tayo. Milyon po tayo. Tandaan nyo, milyon po tayo, walang makakatinag. Dahil hindi naman lahat ng man in uniform sang-ayon sa pamumuno ng mga Marcos. Ikaw ba, gugustuhin mo na sa bansa mo ang namumuno is drug addict? Yun ang sabi nila, hindi ko sabi Ako po'y nagbibigay lang ng komento ayon sa aking nabasa at nakikita at nararamdaman. Hindi po ayon sa aking narinig. Dahil kung mamarapatin po ninyo para sa akin, isang beses lang na mag-rally tayo. Hindi po tawag rally dyan. Peaceful rally. Ang ginagawa po ng ilan na titipon-tipon, hindi po rally yan. Kundi pagpapakita lamang na mali ang pamamalakad ng administrasyon at pagpapakita lamang na sa kabila ng ganitong kalakaran politikal dito sa Pilipinas ay mayroon pa ring mga taong makabayan, makabansa at nagkakaisa. Yun po ang taong bayan. Tayo po yun. Bata, matanda, babae, lalaki, sana po magsama-sama. Isang araw lang po. Tuloy-tuloy po natin. Although marami nagsasabi, kung pupunta kami, ano kakainin namin? Madali pong paraan. Madaling paraan. Pag-isipan nyo lang. Sana po, kailangan po ng mga Duterte ang tulong natin. Kailangan po ng mga Duterte ang paggabay natin. Hindi na po ang mga Duterte gagabay sa atin dahil pinipilit na silang kasuhan o may kaso na nga siguro dahil sa nangyayari nga. Kahit anong gawin ni Sara, mali. Duterte, mali para sa mga administrasyon. Wala po tayong laban sa ganito. Pera. Sana naman po, kahit papano may laban tayo, mayroon tayong dangal, respeto, paggalang, at bilang tao, mayroon tayong pananalig sa may kapal. Pag yan po ang nanalaitay sa puso natin, hindi po tayo matitinag.
Promise yan. Wag ho puro ganon dahil walang nagtatagal sa ganon. Lahat nakakalaboso. Kaya wag ho kayo patatalo sa pera. Hayaan nyo sila magkamal ng pera. Dahil alam naman sa mga sarili natin na atin yan. Tayo ang nagbabayad dyan para sa kanila. So, yun lamang po. Sana po magising po tayo. Isang araw pupunta rin ako dyan para makita-kita po tayo at gusto ko po pumunta dyan para ipakita ko sa mga na totoo talaga sinasabi ko na against ako sa pamumuno na to. Sa totoo lang, pag naiisip ko yung future ng bansa dahil sa pamumuno ng isang drug addict na presidente, parang hindi ko alam kung tatagal pa yung mas gugustuhin ko pa may gera kasi ganyan. Pinuno mo may addict yung presidente mo. Ang kinakalaban kapwa Pilipino. Yung may gera, talagang yung kinakalaban mo ay kalaban talaga. Pero paras tayo gobyerno. Pero ano nangyayari? Lahat ng pera nasa kanila. Tuwing may kalamidad, anong ginagawa nila? Wala. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Bilyones ang perang kinakamal nila. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nanghihinayang? Habang tumatagal ay humahaba ang termino ng mga Marcos. Kailan pa tayo kikilos? Pag nakulong na yung mga Duterte, hindi na natin mapapakawalan yan pag nasa loob ng mga Duterte. Habang nasa labas pa yung mga Duterte na si Inday, kumilos na po tayo. Bilang suporta sa kanila, maglagay tayo ng pulang ribbon dito sa kanang kamay. Kahit anong mailagay natin, basta pula, bilang suporta sa kanila. Papatunayan natin na marami po talaga tayo. Kalat po tayo. Sana magising na tayo mga Pilipino. Kailangan po ng mga Duterte ang tulong natin. Natulungan na po tayo ng mga Duterte noon. Sila naman po ang nangangailangan ng tulong ng taong bayan. Wala ang militar sa kanila. Wala ang PNP sa kanila. Ang mayroon lang sila, tayo. Tayong taong bayan ang mayroon lang sa Duterte. Kaya please, tulungan natin sila. Magkaisa po tayo tungo sa kaunlaran ng bansa. Magkaisa tayo sa future ng ating bansa. Hindi lang ng bansa. Future ng mga anak nyo. Future ng mga chikiting nyo pag lumaki. Yun po. Maraming salamat po. Magandang araw.